Magandang araw sa iyo at maligayang pagdating sa ating malalimang pagtalakay para sa araw na ito. Alam ko, bilang isang tagapakinig na uhaw sa bagong pananaw, magugustuhan mo itong pag-uusapan natin. Oo, at medyo kakaibang material natin ngayon, 'di ba? Kakaiba talaga kasi hindi lang ito karaniwang usapan tungkol sa politika. Ito ay isang paghimay sa isang malalim na koneksyon sa pagitan ng burokrasya, talamak na korupsyon, at kung ano ang sinasabing mensahe mula raw sa Diyos. Ah, diyan nagiging komplikado ang lahat. Mismo. Bale, mayroon tayong dalawang magkaugnay na sanggunian dito na may petsang Pebrero 20, 2026. Mula ito sa isang nangangalang Narciso Olalo. Ang isa ay isang nakasulat na salaysay at yung pangalawa naman ay isang transcript ng video. At ang mission natin ngayon ay suriin kung paano ipinakita sa mga sanggunyang ito ang kultura ng lagayan sa Pilipinas at kung paano ito naging isang personal at espiritual na laban para sa may akda. Tama. Pero bago tayo lumangoy ng malalim dyan, kailangan muna nating ilatag yung ating ground rules, di ba? Oho, napakahalaga niyan. Bilang tagapagsuri, kailangan kong ipaalala sa iyo ng mayahon na ang mga sangguniang ito ay naglalaman ng matinding paratang, lalo na laban sa mga ahensya ng gobyerno. At may kasama rin itong mga tiyak na pananaw sa relihiyon. Mabigat na aligasyon talaga. Kaya nais naming linawin na tayo ay hindi kumukuha ng anumang panig dito. Hindi rin natin ini-endorse ang mga pananaw na ito bilang isang absolutong katotohanan. Tayo ay naririto lamang upang himayin at iparating ang mga ideyang nilalaman ng orihinal na material upang mapalawak ang iyong pag-unawa. Neutral tayo rito. Maraming salamat sa paglilinaw na iyan. Kasi gusto kong tanuin ka na nakikinig sa atin ngayon. Naranasan mo na bang maglakad ng papeles sa gobyerno na tila ba bawat hakbang may nakabukas na palad na naghihintay? Pamilyar na kwento para sa marami? 'Di ba? Pero paano kung ang mismong panaginip mo ay nagsasabing ito ay hindi lang simpleng sakit ng lipunan, kundi isa na palang ang kalakalang kinamumuhian kahit ng kalangitan? Isang napakabigat na kaisipan at yan mismo nagsisimula ang unang sanggunian natin sa isang panaginip. Oo, simulan natin dyan. Masigasig kong ikukwento ito kasi napaka-visual nung simula. Ang may akda daw ay nasa isang gusali ng gobyerno para mag-ayos ng papeles, office hours, pero pagpasok niya, walang tao sa mga lamesa. Yung tipong inabandona ang opisina. Oh, nasaan ang mga empleyado? Nagtatambay at nagkukwentuhan lang daw sa labas. Tapos, heto na yung kakaibang transaksyon. Nang lumapit siya sa isang lalaki para mag-ayos sana ng papeles, dinala siya nung lalaki sa bandang likod, Sa isang tagong lugar. sa tagong lugar. At diretsahan siyang tinanong. Ang sabi sa kanya, alam mo ba kung saan kami nagtatambay? Magkano ba ang pinadala na pera sa'yo? Wala nang paligoy-ligoy. Hanggang sa lumabas daw ang halagang 10,000 para lang gumalaw yung dokumento. At dyan na pumasok yung sinasabi mong aha moment sa sanggunian natin. Dito na raw narinig ng may akda ang boses ng Diyos. Yung mensahe mismo. Tama. Ang eksaktong sinabi ng boses sa kanyang panaginip ay kalakalan ng mga ahensya ng gobyerno ang lagayan. Talamak yan sa bawat ahensya ng gobyerno. Grabe yung salitang kalakalan doon. Eksakto. Hindi ito basta simpleng pagbibigay ng barya. Isang buong industriya na ito. At ang nakakatawa o nakakabitin ay naudlot yung panaginip na ito. Oo nga, naudlot kasi may biglang nagbukas ng pinto nung kwarto niya, isang nagngangalang Susan. Pero kahit naudlot, ipinapaliwanag ng sanggunian na ginamit ng may akda ang panaginip na ito bilang isang talihaga. Ginamit niya itong sentral na tema para sa isang Zoom meeting noong Pebrero 22, 2026. Ipinapakita nito na ginawa niyang misyon, yung naranasan niya sa panaginip para labanan ang bulok na sistema. At doon na tayo papasok sa ikalawang bahagi, mula sa talingagan ng panaginip papunta sa totoong buhay. Kasi doon sa ikalawang sanggunian, yung transcript ng video, ipinakita na walang ahensya ang nakaligtas. Oo, tinawag pa nga niyang mga buwaya ang mga empleyadong ito. At gaya ng sinabi mo, inisa-isa niya. Mula sa munisipyo, pati BIR, mga pulis at hukom. Pati sa LTO.
Binanggit niya na mabilis daw ang pagkuha ng lisensya kung may pera o may kapit. Yung tipong para walang chiburich o abala. Yung chiburich, yan yung mga pasikot-sikot na proseso na sadyang ginagawa para mapilitan kang magbayad, di ba? Mismo, papahirapan ka hanggang sa sumuko ka at maglabas ng pera. Pero at heto ang pinakakawili-wiling detalye para sa akin. Paborito kong part ito sa binasa natin, yung pamingwit. Yung sa Bureau of Customs at sa mga container yards. Oo, kasi grabe yung lawak ng sistema. Pagpasok mo pa lang mula sa gwardya, tapos dadaan ka sa Marines, sa examiners, sa mga clerks, hanggang doon sa mga warfinger. Lahat may hinihintay na abot. Pero yung mekanika ng lagayan sa mismong yarda, ang talagang-talaga nakakagulat. Yung phishing, ipapaliwanag ko ng detalyado ito para sa mga nakikinig kasi hindi ka makakapaniwala. Yung mga operator daw ng malalaking crane, yung nagbubuhat ng mga container, nagbababa sila ng tali na may nakaipit na clip Taling may clip? sa gitna ng pantalan. Oo. Kailangan mong isabit doon sa clip yung pera mo. Halimbawa, 100 piso para sa isang 40-footer na container at 50 piso naman kung 20-footer. At heto ang matindi, hindi ibababa ng operator yung container mo hanggat walang nakasabit na pera sa kanilang pamingwit. Kaya tinawag na phishing. Nangingisda sila ng suhol. Lantaran, wala nang tago-tago sa ilalim ng lamesa. Nakabitin sa ere yung pera mo. At kung susuriin natin ang konteksto niyan, bakit ito ay napakahalaga, ipinapakita nito na ang korupsyon ay naging institusyonal na talaga. Hindi na ito palihim na ginagura ng ilang masasamang tao. Naging bahagi na ito ng mismong supply chain natin. Naging opisyal na proseso na, kumbaga. Oo. Dagdag pa ng ating sanggunian, tinukoy ng may akda na kahit ang pribadong sektor ay kasabat na rito. Hindi lang gobyerno, pati yung mga checkers sa shipping lines at mga airlines. Nakuha na nila yung kultura. Nahawa na ang pribadong sektor sa ganitong kalakaran. Dahil kung hindi sila susunod, walang gagalaw na kargamento. Na nagdadala sa atin sa personalidad nitong may akda. Kasi isipin mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon, baka mag-abot ka na lang ng 50 piso para maiwi mo na yung container mo, di ba? Para iwas abala na lang. Pero etong si Olalo, matapang. Hindi siya nananahimik at hindi niya kinukonsenti ang mali. May isang kwento doon sa transcript kung saan pinaiyak niya yung isang manager at mga empleyado ng isang consolidator sa Makati. Yung sinarmonan niya ng tanghaling tapat? Oo, dahil sa mga maling gawain nila, talagang pinagalitan niya sa harap ng maraming tao hanggang sa umiyak. Ganun siya ka-passionate na itama yung proseso. At syempre, ang pagtindig na iyan ay may kaakibat na malaking panganib. Hindi lahat ng kinakalaban niya ay iiyak na lang. Ididetalya ng sanggunian ang mga pisikal na banta na hinarap niya. Mga seryosong banta sa buhay. Oo, binanggit doon ang pagtutok sa kanya ng baril sa MICP, yung Customs Police Warehouse, pati na rin sa isang warehouse sa labas, sa Los Cargos. Tinutukan talaga ng baril dahil lang sa paglaban sa lagayan? Bukod pa riyan ang pag-init sa kanya sa Section 12 ng Bureau of Customs. Mainit ang mata sa kanya dahil ipinaglalabanan niya ang mga kliyente niyang matitino, yung mga ayaw magbigay ng padulas. Kaya mapapatanong ka talaga, saan niya kinukuha yung tapang na yan? Dito papasok yung pinakamalalim na bahagi ng kanyang pilosopiya. Ang pananaw ng may akda tungkol sa konsepto ng respeto versus pagkonsinti. Paano niya ipinaliwanag yun? Para sa may akda, ang madalas nating idahilan na irespeto ang paniniwala ng iba ay isa lamang palusot. Palusot ito para magkonsente ng kasalanan. Ang pagrespeto sa gumagawa ng mali, ayon sa kanya, ay parang paghayaan mo silang malugmok sa kasamaan. Oo, parang hinahayaan mo lang silang mabulok sa ginagawa nila. Tumpak, kung mali ang isang bagay, dapat itong punahin. Ang pagiging tahimik dahil lang sa gusto mong makisama ay pagiging kasabot mo na rin. At malinaw kung bakit ganyan ang paninindigan niya, dito natin makikonekta yung dalawang sanggunian. Bakit ba niya itinataya ang buhay niya laban sa mga baril at sa makapangyarihang sindikato sa pantalan? Dahil sa kanyang espiritual na adigain. Mismo, naniniwala siyang inihayag sa kanya na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan, mahal ng Diyos na walang kapalit. Yung prinsipyong yan na libre ang Diyos
ang mismong nagtutulak sa kanyang prinsipyo sa trabaho. Hindi dapat nagpapabayad para sa isang serbisyong dapat ay tama at tapat. At hindi ito bagong adikain para sa kanya. Ayon sa ating material, meron na siyang 16 na taong track record sa paggawa nito. 16 na taon, hindi biro yun. Sa loob ng panahong iyon, idineklara niyang walang pari o pastor na seryosong nakapuna o nakapagpabulaan sa kanyang mga isinisiwalat. Para sa kanya, ginagamit siya ng Diyos para manggamot at mangaral. Layunin niyang magbigay ng pagkakataon sa mga tao na magsisimula sa tinatawag niyang maling turo na naging normal na sa ating lipunan. Kaya pala ganun katindi ang kanyang drive. Ginagawa niya itong parang isang misyon mula sa itaas. Oh! Isang panawagan para sa tunay na pagbabago na nagsisimula sa hindi pagtanggap sa mali bilang normal. At para ilagom ang lahat ng ito, para sa iyo na nakikinig sa atin ngayon, nakita natin sa mga sangguniang ito, ang isang tao na pinagsama ang kanyang pang-araw-araw na pakikibaka laban sa red tape at korupsyon at ang kanyang malalim na espiritual na paninindigan. Isang napakatapang na pagsanib ng trabaho at paniniwala. Oo, ang pinakamensahe niya ay napakasimple pero napakabigat, walang manluloko pag walang magpaloko. Ginagawa niya ang kanyang tungkulin na ibahagi ito. Maniwala man ng mga tao sa panaginip niya o hindi, ipinapaubay na niya sa Diyos ang pagpapatunay niyan. Ang mahalaga sa kanya, hindi siya tumahimik. Ngayon, itatanong natin sa iyo bilang tagapakinig, ano ang halaga ng lahat ng ito para sa iyo? Ipinapakita ng mga kwentong ito na ang impormasyon, maging ito man ay nagmula sa isang kakaibang panaginip o sa aktwal na paglapag ng mga cargo container sa pantalan, ay may kapangyarihang magmulat sa atin. Pinapakita nito ang mga sistemang nakasanayan na nating tanggapin at tinatanong tayo kung bakit patuloy natin itong tinatanggap. At bago tayo tuluyaw paalam, gusto kong mag-iwan sa iyo ng isang mapanghamong kaisipan na hindi natin direktang tinalakay kanina pero naroon sa buong usapan. Kung ang talamak na korupsyon ay naging napaka-normal na parang isang hayagang kalakalan kung saan ang paghingi ng suhol ay parang simpleng pangingisda na may linyang nakababa mula sa isang malaking crane, hanggang saan ang limitasyon ng tinatawag nating pakikisama. Isang napakahusay na katanungan. Diba? Kasi sa anong punto, nagiging kasabat tayo ng maling sistema dahil pinili na lang nating tumahimik at irespeto ang nakasanayang proseso. Panahon na siguro para pag-isipan natin kung kailan natin dapat putulin ang pamingwit. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagtalakay na ito. Hanggang sa susunod. Maraming salamat din sa inyong oras at patuloy na pag-aantabay. Laging maging mapanuri. Hanggang sa muli!